Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Shih Tzu na mas gusto ang lambing ng kanyang fur dad kesa sa kanyang fur mom, kinaliwan ng netizens. Kambing na nakikain sa picnic ng mga magkakaibigan, trending. Pasaring ng netizens sa mga estudyante na walang respeto sa paghingi ng pabor, viral. Pedestrian lane sa Marikina, 10 segundo lang dapat tawirin. Mga commuter nagmistulang kasali sa Squid Game. Isang local noodle brand pasok sa 2025 Best Instant Noodles ng New York Times. At sa trending showbiz balita, Blackpink may patikim na sa kanilang 2025 World Tour. At agency Taekyon ng 2PM itinangging magpapakasal na ang K-pop star kasunod ng mga nag-viral na pictures sa Paris. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang Shih Tzu ang kinaaliwan online dahil sa tila pag-iwas nito sa mga halik ng kanyang fur mom. Pero kapag ang kanyang fur dad daw na ang manlalambing, aba, tila gustong-gusto ito ng fur baby with matching pagpikit pa. Ang nakakaaliw na video ng #Daddy'sGirl na yan, panoorin sa trending report ni Dustin Bayog. Naging source of aliw ang hatid ng isang Shih Tzu na ito sa social media kung saan tila hindi niya favorite ang kanyang fur mom. Makikita kasi sa video ang binibigay na kisses ng fur mom na si Kim sa kanyang fur baby na si Octavia na parang ayaw tanggapin ang kanyang mga halik. Pero nung super dad na si Daryl na ang naglambing kay Octavia ay di na siya tumanggi at may matching pang pagpikit. Ang tila favoritism na yan ni Octavia sa kanyang fur dad ay binansagan ng ilang netizens na #CertifiedDaddy'sGirl. Sa isa pang video na pinost ng Bellamy and family ay makikita namang nakahiga na si Octavia at sinubukan ulit itong halikan ng kanyang fur parents. Pero tulad sa nangyari sa naunang video ay umiwas pa rin ito kay Mami Kim at tanging halik lang ni Daddy Daryl ang kanyang tinanggap at agwa pa rin itong dilaan ng cheeks ni Daryl. Ang ilang netizens relate rin kay Mami Kim at nagiwan din ang nakatutuwa at aliw na comments. Ang naturang video na yan ay umabot na nga sa 2.7 million views na may 254,000 likes sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, aliw ang hatid ng kambing na ito na nakijoin sa picnic ng mga magkakaibigan. Sa viral video, makikita kung paano biglang lumapit ang hayop at agad kumuha ng pizza. Tanong tuloy ng uploader, akala ko ba vegetarian ka? Ang nakatutuwang video, panoorin sa trending report ni Millie Borja. Magandang bonding para sa mga magkakaibigan ang pagpunta sa mga parke, farm o simpleng open fields para magpiknik. Pero paano kung mayroong dumating na uninvited guest? At ang twist, hindi ito tao, kundi isang kambing. Sa video na in-upload sa TikTok ng may username na Bogcat_, makikita kung paano lumapit ang naturang hayop at dali-daling kinuha ang pizza sa mga magkakaibigang nagpipiknik. Pabirong tanong tuloy ng kumukuha ng video, akala niya ba vegetarian ito? Akala ko ba vegetarian ka? Hindi ka pala vegetarian, babe. Kanya-kanyang hirit naman ang netizens sa comment section. Marami ang nakapansin na nagdadalang tawa ang kambing, kaya naman nag-crave lamang daw ito. Ang ilan naman, naka-cheat day daw kasi ito, kaya wala muna siya sa pagiging vegetarian. Ang post, umabot na sa 1.5 million views at higit 144,000 hearts sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At sa ating next trending story, kung ikaw ang tatanungin, may tamang paraan ba ng paghingi ng pabor sa ibang tao? May iba na idinadaan ito sa pasimpleng kamustahan. At mayroon din naman na hindi na nagpapaligoy-ligoy pa at dinediretso na ang kausap. Pero hanggang saan nga ba ang hanggana ng diretsahang paghingi ng pabor? Viral kasi ang patama ng isang netizen sa estudyante na nag-alok sa kanyang sumali sa isang research study nang hindi man lang nagpapakilala sa kanya ng maayos. Ang hirit ng mga netizen tungkol sa issue, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nagparinig sa social media ang isang content creator laban sa mga estudyante na di umano ay walang galang sa paghingi ng pabor. Sa kanyang viral post, ibinahagi ni Jasper ang screenshot ng private message sa kanya ng isang estudyante na diretsahan siyang inalok na sumali sa kanilang research study. Bungad sa mensahe ang pagbati na "Hello Jasper", na agad sinundan ng tanong kung isa raw ba itong social media influencer na mahigit 1,000 followers at kung nakipag-collaborate na sa iba't ibang brands. Dahil kung pasok daw siya rito, ay pwede siyang sumali sa naturang pag-aaral, bagay na ikinandismaya ni Jasper. Anya, saan na lang daw sila pupulutin kung maski basic courtesy at attitude sa pakikipag-usap ay hindi nila kayang ipakita? Hindi naman daw kailangan gumamit ng honorifics at titles sa pagbati. Pero kung hihingi naman daw ng pabor mula sa ibang tao na hindi mo naman kakilala, ay mas makabubuting magpakilala muna ng maayos. Ang mga netizen, agree naman kaya? Hirit ng iba, may ibang tao raw na hindi tinitingnan bilang kabastusan ang simpleng paggamit ng hello. Pero naiintindihan din nila ang hinaing ng uploader na kailangan pa rin ng formality lalo na sa mga seryosong bagay. Sabi pa ng mga netizen na ito, pwede naman daw nitong kausapin ng maayos at pribado ang estudyante dahil paniguradong nasaktan din ito kahit pa hindi ito pinangalanan. Baka nga raw pinasalamatan pa siya ng estudyante kung kinausap niya lang ito sa halip na pinost. Sa panig naman ng iba, may punto naman daw ang uploader at kailangan ding magpakilala ng maayos ng estudyante bilang basic chat etiquette para hindi sila magtunog bastos sa kanilang kausap. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story. Viral online ang isang pedestrian lane sa lungsod ng Marikina na dapat umanong tawirin sa loob lamang ng 10 segundo. Ang mga commuter tuloy nagmistulang naglalaro ng red light, green light sa tuwing tatawid dito. Ang nakatutuwang hirit ng netizens at sentimiento ukol sa kaligtasan ng tawiran, tutukan sa report ni Rose Babiera. Usap-usapan ngayon online ang mga pedestrian lane na tila hindi makatao sa mga itinatakda nitong oras ng pagtawid kumpara sa haba ng mga kalsadang tatawiran. Ito ay matapos mag-viral ang isang video kung saan pabirong ginawang tila laro ng isang netizen ang pagtawid sa isang pedestrian crossing sa lungsod ng Marikina. Sa partikular na stoplight kasi, 10 segundo lang ang nakalaan para sa mga commuter upang makatawid sa kabilang kalsada. At sa video na pinost ni Ivan Eusebio, kita na mahaba ang kalsada na tatawirin kaya halos tumakbo o mag-speedrun na silang magkakaibigan para lamang hindi maabutan ng red light at maipit sa daan. Sa caption ni Ivan, tinawag niya itong game number 1 dahil tila nasa isang palaro silang magkakaibigan at challenge ito na kailangang malampasan para lamang makarating sa destinasyon. Marami ang tinawag itong local Squid Game pagkukumpara sa South Korean series kung saan sumabak sa iba't ibang palarong pangbata ang mga kalahok sa palabas para lamang sagipin ang kanilang buhay. Dagdag nga ng isa, ito raw ang totoong red light, green light. Payo naman ng isa, Naruto ran daw ang uubra rito. At marami rin ang sarkastikong nagkomento na only in the Philippines. Ngunit sa kabila ng mga nakakatuwang hirit na ito, marami ring netizen ang nabahala.
lalo na para sa mga senior citizen o mga may kapansanan na maaaring mapadaan dito. Ang isa, nagpahayag ng kalungkutan sa kalakaran ng kalsada sa ating bansa. Naanya masyado raw nakasentro sa mga may sasakyan o car-centric at anti-pedestrian na hindi pinapriorisa ang mga commuter. Para sa DZRH-TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, kaway-kaway po sa mga naging ambag lamang sa kanilang thesis ay magluto ng pansit canton o di kaya naging all-nighter snack ito kasama ang mga tropa. Pasok kasi sa listahan ng 2025 Best Instant Noodles ng New York Times ang isang sikat na local noodle brand. Ang naging komento ng mga eksperto sa go-to food ng mga Pinoy, alamin yan sa trending report ni James Galange. From all-nighter snack, ambag sa thesis at maging go-to food sa tuwing nagtitipid ay napabilang sa listahan ng 2025 Best Instant Noodles ng New York Times, ang local noodle brand na Pansit Canton. Sa inilabas na article ng Wirecutter section ng New York Times, kabilang ang Pansit Canton calamansi flavor sa ilalim ng citrusy ramen category at kasama rin ang Mama Shrimp Tom Yum Noodle mula sa Thailand. Ika nga ng karamihan, kulang ang isa pero sobra ang dalawa. Kaya naman ang isabak sa taste test ng Canton, abay tulad ng marami, mabilis kaagad na nasimot ng New York Times ang kanilang mga plato nang subukan ng naturang instant noodle. Ayon kay Marilyn Ong, supervising editor ng The New York Times, inilarawan nito ang Pansit Canton bilang bagamat maasim, masarap itong kainin, kaya hindi nakapagtatakang itinuturong itong bilang comfort food ng mga Pinoy. Habang komento naman ng ilang panel experts, ito'y kakaiba kaysa sa ibang standard chip ramen dahil sa malambot at malinamnam nitong texture. Pati na rin sa kakaibang timpla ng asim at alat na hindi pangkaraniwan para sa isang murang noodle brand. Samantala, ayon naman sa isang netizen, isa na rin umano ang Pansit Canton sa mga kinalakihan nitong comfort food. Para sa kanya, kahit gaano man siya umangat sa buhay, hahanap-hanapin pa rin ito ang kinagis ng go-to food. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, attention blinks, ready or not, mukhang kailangan na talagang magsimulang mag-ipon dahil inilabas na ng K-pop supergroup Blackpink ang teaser para sa kanilang highly anticipated 2025 World Tour. At sa mundo pa rin po ng K-pop, Taekyon ng boy group na 2PM. Ikakasal na nga ba? Ang mga kasagutan, tinutukan sa report na ito. Yan ang teaser para sa highly anticipated world tour ng South Korean supergroup Blackpink this year. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye pagdating sa dates o mga lugar kung saan magsushow ang apat na K-idol. Mga gunita na huling bumisita sa Pilipinas ang How You Like That hitmakers noong March 2023 bilang bahagi ng kanilang Born Pink World Tour na ginanap sa Philippine Arena. At itong mga nakaraang buwan, abala sa kanilang solo projects ang apat. Last December, nilabas si Rosé ang kanyang album na Rosie. Habang ngayong February at March naman, nakatakdang i-release ang mga album ni Jisoo, Jennie at Lisa. Samantala, sa iba pang balita, usap-usapan online ang mga picture ng Korean idol actor na si Taekyon sa Paris, France. Dito kasi makikita ang 2PM member na tila nagpo-propose sa kanyang non-showbiz girlfriend. Pero, paglilinaw ng agency ng Korean star, hindi raw ito marriage proposal. Kinunaan niya ito noon pang nakaraang taon habang nagbabakasyon ng dalawa sa Paris para sa birthday ng girlfriend ni Taekyon. Kasunod niyan, naglabas din ng paliwanag ang official photographer ng mga nag-viral na larawan. Ayon sa IG page na The Best Photo Paris, wala silang masamang intensyon ng i-post ang mga kinunan. Pag-amin nito, hindi nila alam na isa palang bigating Korean celebrity ang naturang kliyente at ipinost lamang ito sa kanilang page tulad ng nakagawian sapagkat wala naman daw natanggap na request na huwag itong ilabas. Kasabay niyan, nanindigan sila na hindi namigay ng kopya sa ibang tao. Nagsorry na anya sila sa K-pop star at sa girlfriend nito. Sa huli, humingi rin ito ng paumanhin sa publiko at sa pamilya ng couple. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood.
Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.